Hello guys, welcome sa ating channel, OFW in UK. Kung interesado kang malaman yung sahod ng mga nurses dito sa UK at magkano yung mga ginagastos nila monthly, panoorin mo ang video na to. Yung pag-usapan natin is magbe-base ako sa aking experience because I've been here in the UK for almost 2 years now. I could say na na-experience ko ito, so I could share it with you. At para matulungan ko kayo kung meron man kayong mga questions or mga gustong malaman para makapag-decide kayo kung lilipat ba kayo dito or kung nagbabalak kayo na lumipat from other country or from the Philippines. Yung bibigay ko na mga information ngayon is based sa experience namin ng aking asawa kasi we're both nurses here working in the UK. We've been from UAE and then nag-transfer kami dito to work as nurses. I started this channel para matulungan yung mga kababayan natin na gustong lumipat. Mga kababayan natin na may mga questions like yan, yung sahod, yung mga expenses. Pag-usapan natin yan based from our experience. So, ayun nga, no? Usapang sahod. Siyempre, pag pinag-usapan natin yung sahod, kailangan i-consider din natin yung mga expenses na ginagastos natin dahil importante ito sa ating pagbabudget. Marami yung interesadong malaman magkano yung sinasahod ng isang UK nurse o ng mga nurses na nagtatrabaho dito sa UK. Kung iisipin mo nga naman ay mataas kumpara sa sinasahod ng mga nurses sa Pilipinas o sa ibang bansa maliban sa UK. Pag-usapan natin yung sahod ng mga nurses na nagtatrabaho dito sa government, sa NHS, yung mga bagong pasa ng OSCE, yun yung exam na kailangan i-take para magkaroon ka ng license dito to practice sa UK. Yung sahod nila is magre-range siguro ng around 3,000 pounds o nasa 200,000 plus pesos. Ang taas, di ba? Pero take note, yun yung buong sweldo at wala pang kaltas. Based on my experience, yung sahod na yun ay bababa pa kasi meron siyang kaltas pa. Sa payslip, may makikita kang income tax, national insurance. Kung nasa pension ka, meron ka makikitang pension. May 3 deductions ka na kaagad bago mo pa receive yung sahod mo. Kung sumasahod ka man na nasa 3,000 pounds, ay aabot na lang ito ng nasa 2,000 plus or 2,200. Yan ay kung nasa starting level ka na stage ng mga nurses kasi dito meron silang mga levels. May band 5, tapos sa band 5 na yun, based sa experience mo, meron silang steps. May first step, may second, may third, hanggang dun sa maabot mo yung ceiling, hindi natataas yung sahod mo. So, ang gagawin mo is mag-upskill ka. Pwede kang lumipat as band 6, tapos nun as band 7. Same din, may mga steps. Pag-usapan natin yan in some of our other vlogs na gagawin in the future. So, ang sahod ng isang nurse dito sa UK, yung bagong pasa sa OSCE, ay nagre-range ng 200,000 plus pesos. Yun ay kung buo yung sahod na makukuha mo na wala pang deduction. Pero the thing is, bago mo ma-receive yung sahod mo ay bibigyan na yan nila ng deduction. Meron silang ikakaltas na income tax, national insurance, at yung pension kung nakaregister ka sa pension. Yung sahod mo, bago mo siya ma-receive, ay madideduct na siya nung 3 deductions na yon. Doon pa lang mababawasan na siya. From 3,000 plus, nagiging 2,000 plus na lang yung sasahurin mo. Keep that in mind para as we discussed, masusundan nyo kung paano na i-spend o na gagamit yung sahod ng isang nurse dito sa UK. So, ayan nga, no? Yung sahod mo is madideduct na kaagad bago mo pa siya ma-receive. Kasi meron kang income tax, national insurance, meron kang pension. Yung buong sahod mo, deducted na siya bago mo pa siya ma-receive. Usually, ang range nito is nasa 2,000 plus na lang, 2,200 or 2,400.
Yan yung range niya. Kasi yung sahod mo will depend on some holidays or kung nagwo-work ka na may enhancement. Kasi dito, Saturdays and Sundays ay meron kang enhancement. And also, if you are working night shifts, yung range mo is nasa 2,000 to 2,400. Yan yung una. Pangalawa is yung mga main expenses naman ang pag-usapan natin. Mga main expenses na ginagamit monthly. Yung una is yung bahay. Isa yan sa pinaka magastos o pinaka main na ginagastos o kailangang paglaanan ng budget. Yan ay napaka-importante because kailangan natin ng titirhan kapag lilipat tayo sa isang bansa kagaya dito sa UK. At isa ang bahay sa pinakamahal na expenses na kailangan nating bayaran. Based on our experience dito sa UK, ang presyo ng mga bahay dito is nasa 600 to 800. Yan yung pinakamababa na nakita ko na may single bedroom with kitchen, bathroom, hallway. Ganyan yung price range na nakita ko. Kasi dito sa amin is countryside. Mura yung mga bahay compared if nasa central ka. Dito, ang bahay na nakuha namin is double bedroom, dalawang bathroom, kitchen, hallway. Ang price niya is nasa 1,000. Binalak namin ito ng misis ko kasi nga we are planning to have a family. Tsaka recently, dinala namin dito yung mother and father ni misis, ang aking mga in-laws for vacation. Ginusto namin na mas malaki yung bahay para hindi nakakayang mag-invite ng bisita at for our future plan na mag-family. Yung price nung bahay na nakuha namin is nasa 1,000 pounds. Kung estimated currency natin is 70 pesos per pound, pumapalo na siya ng 70,000 pesos. Medyo mahal. Kaya importante na isiping mabuti or i-consider ito at i-budget ng mabuti kasi nga isa siya sa pinakamahal na gastusin dito sa UK o sa kahit anong bansa na pupuntahan mo. Ayan guys, 1,000 pounds. Kung sumasahod ka ng 3,000 plus pounds tapos madideduct siya ng mga taxes, makukuha mo na lang is around 2,200 to 2,400 deducted na yon. Tapos magbabayad ka ng rent which is 1,000 pounds. Kung i-compute mo siya, ang matitira na lang is around 1,200 to 1,400, di ba? Pero it depends on you. Pwede kang kumuha ng mas murang bahay, yung 600 to 800. Ang example lang na binigay ko is our example kasi we are a couple and we have a reason bakit namin kinuha yung bahay na to. So ayan, napag-usapan na natin yung bahay. Mga taxes, bahay. Keep that in mind as we go through para makita nyo kung paano nagagamit yung sahod ng isang nurse dito sa UK. Next naman is pag-usapan natin yung mga utilities gaya ng electricity, gas, water. Dito sa amin, yung electricity and gas yung binabayaran ko kasi yung water namin is free. Sometimes, yung landlord ang nagbabayad ng water. Kagaya sa amin, free yung water namin. So, ang binabayaran ko na lang is yung gas and electricity. At yung gas and electricity dito is calculated monthly. Meron akong app na ginagamit so I could track my expenses. From there, makikita ko yung aming consumption monthly and then yun yung aming binabayaran. Uso din dito yung direct debit. Every specific day of the month, makakaltasan ka ng specific amount based on your consumption. Yun ay yung estimated consumption na ibibigay sa'yo ng gas and electric company at yun ang iyong babayaran monthly. Based from there, meron silang amount na ibibigay and madi-direct debit ito. It means na madididak ka agad yun sa iyong account monthly at the same day. Ikaw din yung mamimili kung kailan mo gustong magbayad nung bill na yon. In my case, I chose direct debit para hindi ako mahirapang magbayad. Instead of every bill dumadating, doon ako magbabayad. Mas hassle sa akin. Tsaka mas mababa yung rate nila pag naka-direct debit. Ang question is, magkano ba yung binabayaran ko? Paiba-iba. Nag-start ako ng around 100 plus, 130 pounds monthly. Tapos, nung napansin nila na mas mababa yung nako-consume namin doon sa aming binabayaran, binabaan nila yung binabayaran ko to 88. And then, nung nag-winter, since tumaas na naman yung consumption, tumaas na naman ulit yung aking monthly payment. Yung range na babayaran mo na gas and electric dito is from 90 to 150. Yun yung safe range na maibibigay ko based on my experience.
90 to 150 monthly. But it still depends on your consumption. Kung malakas kang gumamit ng heater, ng gas, mas tataas yung babayaran mo. Meron na tayong tax, rent na binabayaran, meron tayong utilities. So ayan yung mga expenses na kailangang bayaran. Makikita nyo kung paano na gagamit yung sahod ng isang nurse dito sa UK. Next naman natin pag-usapan is yung groceries. Siyempre, kailangan nating kumain, kailangan nating gumamit ng hygiene stuffs like soap, shampoo, dishwashing liquid, panlaba. So yon, yung groceries. Based sa aming experience, nag-grocery kami ng asawa ko weekly. Ang budget namin sa aming grocery per week is 50 pounds. 50 pounds weekly ang aming budget para sa aming groceries. Kung i-compute mo yon times 4 weeks, nasa 200. Yun yung aming budget for our groceries. Sa aming food, sa aming mga toiletries, and other things na ginagamit namin dito sa aming bahay. Ayan. We have our taxes, the rent, utilities, our groceries. Apat na yon, yun yung mga important na ginagastos kasi yun yung mga necessity. Panglima naman is yung load o yung sa telecommunication sa mobile. Ako, based from my experience, ang ginagastos ko monthly is nasa 10 to 20 pounds kasi nakasubscribe ako monthly sa isang plan na nakabase sa aking consumption. Merong ng data yon tapos may calls and text. Ayan, panglima. Important din yan. Kasi dito sa UK is mostly online. Online ang pagbabayad, ang mga transaction is online. So very important na meron kang data and you can call and text someone for emergency. Meron na tayong tax, rent, utilities, groceries, meron tayong telecommunication, and isa pang share ko sa inyo is sa transportation. Since sumasakay kami ng bus ng asawa ko going to work, so we use the bus. We ride the bus and pay. Ang transportation ay isa sa mga expenses na binabudget din namin. Ang bus ride namin going to work is nasa 2 pounds. Yun yung maximum fee na binabayaran namin per ride. Going to our work is 2 pounds and going home is 2 pounds. In a day ko is 4 pounds. So, halimbawa, pumapasok ako ng 3 times a week. Ang weekly ko ay 4 pounds times 3 would be 12 pounds. So, in a week, gumagastos ako ng 12 pounds times 4 weeks in a month. That would be 48 pounds. Isa rin yan sa binabudget namin. Expenses na napaka-importante. So ayan, ilan lang yan sa mga expenses na kailangan mong i-consider if you are wanting to go in the UK o kahit saang bansa naman na gusto mong puntahan. Kailangan mong i-consider yung mga expenses na expect mo na gagastusin mo para ma-budget mo ng mabuti yung sahod mo. So yan yung mga nasa priority list ng mga expenses na binabudget namin monthly. Wala pa dyan yung mga pinapadala sa Pilipinas, pinapadala sa family. Wala pa dyan yung mga paminsan-minsan na paglabas. Siyempre, kailangan mo rin mag-unwind. Kagaya nung kakain ka sa labas paminsan-minsan, manonood ng sine. So, yung mga yun, wala pa dyan. Kung nag-follow kayo dun sa mga examples na ibinigay ko na sinasama namin sa aming budget, mapapansin nyo na yung natitira dun sa sahod ng isang nurse dito sa UK ay hindi na ganun kalaki or kakaunti na lamang yung natitira. Maybe you're gonna ask, sapat ba yung sahod ng isang nurse dito sa UK versus dun sa mga expenses na ginagamit natin every month? Diyan naman pumapasok yung tamang pagbabudget ng pera or ng sahod. Which is, kung interested kayong malaman, ay mai-share namin yung experience namin, ay pag-usapan natin sa ating susunod na vlog. Yun yung magiging topic natin para sa ating next vlog. Kung interesado kayong malaman, paano namin binabudget o paano kami gumagawa ng paraan o ano yung mga paraan para maipagkasya yung sahod ng isang nurse dito sa UK versus dun sa mga expenses na ginagastos namin. Siguro magtataka ka,
paano siya nakakapag-survive? Paano siya nakakapag-survive doon kung ganun pala yung mga expenses nila tapos ganun lang yung sahod na natitira sa kanila? If you're interested, watch out for our next vlog. Please subscribe and click that notification bell para updated ka sa aming mga future uploads. Yung sahod ng isang nurse dito sa UK is aabot ng £3,000 mahigit. Yun ay yung buo at wala pang mga deductions. Before mo ma-receive yung sahod mo is magkakaroon na yan ng maraming deductions sa mga taxes, and then yung mga expenses dito, yung sa rent, yung sa utilities, yung sa groceries, yung sa telecommunication, yung sa transportation, yun mga expenses na yun, ay binabudget every month para maitawid yung sahod ng isang nurse dito sa UK. Siguro kung may kamag-anak ka na nagtatrabaho abroad, magkakaroon ka ng idea kung paano sila gumagastos din sa ibang bansa. Baka magbago yung pananaw mo. Kasi it's a popular saying in the Philippines, pag naka-abroad ka is mayaman ka. Hindi lang ito sa Philippines kasi may mga kakilala ako na mga foreigners na sinasabi din na ganun din daw sa kanilang mga bansa na pag nag-abroad ka is napakarami mong pera. They think na napakayaman mo na paglipat mo sa ibang bansa kagaya ng dito sa UK. Hopefully, nakapagbigay ako ng information sa inyo na magagamit nyo in your decision making sa inyong mga future plans kung gusto nyong lumipat ng ibang bansa, or if you are aspiring to go here in the UK. If you find this vlog interesting and informative, just hit that subscription button. Pakisama na rin yung notification bell para updated ka sa aming mga next uploads. Pakishare mo na rin yung video na to para malaman ng iba. Kita-kita tayo ulit sa ating next vlog dito sa OFW in UK. Bye!